Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo ba ang mga pagbabagong pisikal ay nangyayari sa atin habang tayo ay nasa edad 10 hanggang 16 na taong gulang? Ito ay natural at hindi ito nakakabahala sa ating mga katawan. Ngayon, dadako tayo sa maigsing talakayan. Ano ang mga nararanasang pagbabago sa pisikal, sosyal at psikolohikal na aspeto at kung paano mo hinarap ang mga pagbabagong ito. Narito ang mga pagbabagong pisikal. Bahagyang paglaki ng dibdib ng mga babae. Pagtubo ng balahibo sa kilikili at masela na bahagi ng mga kababaihan. Pagkakaroon ng regla o buwan ng dalaw ng mga babae. Pagkakaroon ng acne sa mukha. Pagdagdag ng taas o timbang. Pagkakaroon ng body odor at nagiging malapad ang balakang. Ito naman ang mga pagbabagong psikolohikal, emosyonal o mental. Nagiging mahiyain, nagiging maramdamin, pagkakaroon ng mood swing at nagkakaroon ng crush sa kalalakihan. Ito naman ang mga pagbabagong panlipunan o sosyal. Mas maraming oras na kasama ang kaibigan kesa sa pamilya. Pagiging risk-taker. Pagkakaroon ng responsabling pananaw sa buhay. Mas pinipili ang kalayaan. Ngayon, paano ko hinaharap ang mga pagbabagong ito? Una, sa pisikal na pagbabago. Ito ay normal at nararapat lang tanggapin ang mga pagbabagong ito. Maging ang sanhi ng body odor o kaya kahit anong sukat na bahagi ng katawan, minana ko ay dapat kong tanggapin. At hindi ko pababayaan ang aking sarili na maging marami. Bagkus, I need to observe physical hygiene. Mga tao, organisasyon o institusyon na nakatulong sa iyo upang maharap ang mga pagbabago. Ang aking ina, siya ang unang tumulong sa akin. Manahalaga ako ang mga pagbabago sa aking katawan katulad ng regla. Siya ang nagturo sa akin kung paano ito harapin at tinuruan din ako kung paano pahalagahan ang aking katawan. Naging miyembro ako ng mga club o organisasyon para magkaroon ako ng maraming kaibigan para makapag-open up ng mga personal na bagay na kaming magkasing edad lamang ang nagkakaintindihan. Mga tungkulin at pananagutan na maaari mong gampanan bilang isang responsableng kabataan. Una, tungkulin ko ang maging masinop sa mga personal na gamit tulad na mga sanitary napkin at paglalaba ng mga gamit ko sa tuwing may regla ako. Pangalawa, bilang responsableng kabataan, ipapakita ko ang maging maayos na pandadalaga. Iwasan ang mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at magpapakita ng maayos na kilos bilang isang responsableng halimbawa sa komunidad. Pangalawa, may tungkulin din ako sa kalikasan. Pangalagaan natin ito sapagkat ito lang ang nagbibigay ng buhay sa atin upang makapagpatuloy sa araw-araw. Tahanan, igalang at sundin ang ating mga magulang. Gawin at isabuhay natin ang mga pag-uugali at kulturang Pilipino sa isip, salita at gawa. Mag-aaral ako ng mabuti para malinang ang aking mga talento. Mamumuhay ng may kakayanan para sa komunidad. Bilang kabataan, sisikapin kong pahalagahan ang edukasyon at maging mabuting leader sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Naniniwala ako na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya sa ngayon, ipapakita ko ang hinubog sa akin ng aking paaralan. Ang faith, character, and service. Panlipunan. Susunod ako sa mga batas sa abot ng aking makakaya dahil ito'y aking tutunin bilang responsableng kabataan. At syempre, pagtitibayin o palulusugin ko ang aking sarili sa lahat ng aspeto, lalo na sa pisikal,
sosyal at psikolohikal. Nasa gayon, lahat ng tungkulin at pangarap ko sa aking pagdadalaga ay matupad. Marami pang mga tungkulin ang tayo'y mga kabataan. Ngunit kung ito hindi matutupad, lahat baliwala. Maging positibo ako sa mga tungkulin na ito. Dahil alam ko, sa tulong ng Panginoon, kaya ko to. Para sa aking sarili, sa pamilya, kaibigan, at sa bayan, at lalo na para sa Kanya. Ang mga pagbabago ay kabahagi ng ating paglaki. Bilang babae, maging hygienic upang matutunan kung paano magpangalagaan at matulungan ang ating mga sarili sa mga pagbabago. Anumang pagbabagong pisikal, panlipunan at psikolohikal, maghahanap ako ng mga taong makakatulong sa akin, tulad ng pamilya, kaibigan at mga guro. Ang paggugol ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan ay mahalaga. Dapat nating pahalagahan ang pakikisalmuha sa mga kasabahan at maglaan ng oras sa pamilya. Tumutupad sa sariling mga obligasyon sa tahanan, paaralan, at komunidad. Higit sa lahat, ang pagiging responsable at tapat ay nakatulong sa iba na magkaroon ng tiwala sa atin at kayanin natin gawin ang mga bagay pang mag-isa. Tandaan ang shield sa ating pagdadalaga. Sleep o sapat na tulog. Honor your parents o igalang ang mga magulang. Interact o makisalmuha sa paligid. Encourage others o tumulong sa kapwa. Learn o matuto sa ibang tao. Diet o tamang pagkain. Dapat i-shield ang sarili, mapisikal man, sosyal at psikolohikal. Maging positibo. Muli, ito po si Hope. Maraming salamat po!